Hello, hello! It's a beautiful Monday afternoon na naman at narito tayo. Ayan, Tutor Bandong, quarter 2 na. Quarter 2, week 2 na ng ating Itulay online tutorial, ano? At syempre, masayang masaya po kami dito sa Junior High School Science sa grade 9 dahil kasama na naman namin kayo. Invite nyo na yung mga friends nyo na grade 9, yung mga classmate nyo. Pasok na kayo sa ating official Facebook Live with me, Tutor Kevin from SDO Calamba City, and of course, my ever beautiful and reliable partner, Tutor Bando from SDO Malabon City. Hello sa inyo dyan. ayan. At magsasama-sama tayo, Tutor Vandong, from 2:20 in the Yes. afternoon up to 3 p.m. At live na live tayo sa ating official Facebook page at sa ating official YouTube channel. Tutor Yes. Vandong, mapanood naman nila tayo sa Facebook at saka sa ating YouTube channel if in case na wala sila ngayon, di ba? Kamusta ka naman, Tutor Vandong? Wala ko last Tutor week Kevin, eh. oo, Tutor Kevin, na-miss kita talagang iba pagka meron kang ka-interaction, meron kang meron kang ka-bonding. Ayan, Ayan, tama nakabanggit ko yung yan. bonding eh. May kinalaman yan sa pag-aaralan natin later. Tutor Kev, alam mo Tutor na. Vandong, dahil alas 2:20 na ngayon, syempre Yes, ilang minuto na lang, merienda time na. Meron ako ayan. ditong Oki, Ikaw naman ang... Ayan. Okinawa. Tutor Kevin, wala akong Ayan. merienda dahil aalis kami ni Mima. Pupunta kami sa birthday ni Baby Prisha. Naandoon Kaya, ang inyong handa. oo Happy na, birthday! attention na ako doon. Nakikipag-birthday yan sila. Anyway, Yes. so mga magulang, mga mag-aaral, mga kapwa namin guro, welcome sa ating Itulay Science Monday ngayong hapong ito. At Tutor Vandong, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Mukhang Tutor napaka-exciting naman. Kevin, last time, ako mag-isa, diniscuss ko, dahil na-miss kita, Tutor Kev, diniscuss ko ang electron configuration at saka yung quantum numbers. But this time, nasa week 2 na tayo, Tutor Kevin. It's chemical bonding, properties of compounds tayo. Tutor Kevin, medyo exciting yan. Okay? Kaya Bonding? Ibig nakatutok sa sabihin atin ba ng nito, ating mga Tutor learners. Bandong? Ibig sabihin ba ng bonding para ba itong yung mga magkaibigan na Yeah. nagsasama-sama tapos Yes, Tutor alam mo Kevin. yun, pumupunta sa isang lugar, they make themselves happy. Grabe, Yes, pati Tutor pala ang Kev. mga chemicals merong bonding, Meron din silang bonding at may iba't iba pa silang klase ng bonding. Parang tayo 'di rin, ba? iba-iba yung ating mga pinupuntahan, di ba? Iba-ibang bonding din ang ating mga ginagawa Correct. usually. Ayan. Kaya eto naman sa Ayan. chemical, meron din yan, Tutor Kev. At Wow. i-discuss natin yan isa-isa. Alright? Sige nga, Tutor Bandong, ang ating most essential learning competency is to recognize different types of compounds. Ato, mamaya malalaman niyo si ionic or covalent, ano? Compounds based on their properties such as melting point, hardness, polarity, and electrical and thermal conductivity. This is based on our code S9MT-2B-14. And ano naman yung mga objectives natin ngayon, Tutor Bandong? We have three. Tutor Go! Kevin, ang ating objective, okay, we have the first one, identify and describe ionic and covalent compounds based on their chemical formula and chemical names. All And then right. we also have enumerate and discuss different physical properties of ionic and covalent. Okay, and lastly, they will learn to distinguish ionic from covalent compound based on their physical properties. At wag na nating patagalin to, Tutor Vandong. Let's have a pre-assessment. Don't worry, learners, ha? Hindi naman ito graded. This is just for you to know, for us to know if you have prior knowledge about this topic. Tutor Vandong, ano bang number 1 natin? Yes, number 1. Ayan, naka-ready na nga ang ating mga learners from ayan, ang Ramon National High School nandiyan nakatutok sa atin ngayon. Alright, Hello. so which is a property of ionic compound? Is it A, soft and flexible? Is it B, crystal lattice structure? Is it C, liquid or gaseous state at room temperature? Or is it D, does not conduct electricity both in solid and melted form? Is it A, B, C, or D? Learners, Answer mo? show Show mo! mo! Ayan, tingnan natin kung sino ang magkatama dito. Yes, Tutor Kev. We have learners from SDO Cagayan. They are watching. Talaga naman. Hello sa inyo. Sana makapunta kami dyan. Okay, Tutor Bandong, what's the answer? 3, 2, 1. Okay, so the correct answer to this is letter B, crystal lattice structure. That's the property of Ayan. ionic compound. Later, we will discuss that. Yes. Okay. Ako naman, Tutor Vandong, sa number 2. Learners, ha? Which is not a property of covalent compound? A, it has low melting point. B, it exists in a stable crystalline structure. C, it does not exhibit any electrical conductivity. Or D, it is usually solid at normal temperature and pressure. Answer mo, show mo.
Tutor Bandong, bago tayo magpatuloy, no, salamat po sa mga writers ng module na ito. Thank you so much. From SDO Malabon. Naging bisita natin sila last time, Tutor Gab. Alright. Yes, at Idol. Okay, ready? What could be the answer here? Good afternoon sa lahat ng mga nakatutok. Number 2, which is not a property of a covalent compound? The answer is letter B. It exists in a stable crystalline structure. So, hindi pala siya dun lang, ano? Okay, next, number 3. Tutor Bandong, go! Alright, let's proceed with number 3. Number 3, which of the following statements best explains the high solubility of sodium chloride, or NaCl, in water? Is it A, the ions are free to move? Is it B, there are positive and negative ions present in the substance? Letter C, sodium chloride break apart into molecules, not an individual atom when dissolved in water? Or is it letter D, the positive and negative ions are attracted to different regions of the polar water molecules? Ayan. Ang ganda naman ng tanong. Na-apply kasi, no? Answer mo, show mo. Hello sa ating mga viewers. Share lang po natin itong live natin, ha? Parang live selling, ano? Mga viewers natin, mga learners, pakishare lang ito from Tala High School. Ayun, nakasuporta sa atin lagi ang Tala High School. Tutor Bandong yata nagpagupit. Tutor Kev, nung nakaraan pa ito, medyo tumaba rin ako sa akin. Alright. Bagay naman, Tutor. Tutor, what's the answer here? Alright, so the correct answer to number 3, okay, ang sabi ni ayan, letter B daw. Alright, so letter D, the positive and negative ions are attracted to different regions of the polar water molecule. So, ayan, best explains the high solubility ng NaCl. Alright, okay. Kevin, let's proceed with number 4. Why do ionic compounds tend to be less flammable than covalent compounds? Is it A, ionic compounds are poor conductor of heat? Is it B, ionic compounds do not have carbon and hydrogen atoms that react when heated with oxygen gas? Is it letter C, ionic compounds contain atoms that can react to form compound carbon dioxide and water when heated with oxygen gas? Or is it letter D, none of this? Answer mo, show mo! Kevin, ang ganda. Ang dami mong nagagawa din sa boses mo. May talent ka pala. Alright. Nakainom tayo ng sugar eh. Alright. So, ang sabi ni Daniela from Malabon National High School, letter C daw. Alright. So, ayan. Tingnan natin. The answer here is... Alright, the answer, Mr. Kev, is... B, ionic compounds do not have carbon and hydrogen atoms that react when heated with oxygen gas. Let's have number 5 with Tutor Bandong. Go ahead. Number 5. When humans sweat, we lose ions necessary for bodily functions. To replenish them, we consume more ions, often in the form of an electrolyte solution. In a sports drink, which compound is not considered as electrolytes? Is it A, glucose? Is it B, sodium? Is it C, potassium? Is it D, magnesium? Alright. Sa mga nagsasports, they are familiar with this, Tutor Kev. Kasi pinag-uusapan ng electrolytes kapag di ba usually kapag tayo nagpapawis, ano ba yung mga kailangan natin at alam nila yan kung ano yung merong electrolytes yan. Alright, and the correct, yan, sabi ni Henschel Gunn, letter A daw. Tutor Kevin, what's the correct answer? The correct answer is letter... Si Henschel, and it's letter A nga, glucose. Ayan, so hindi siya considered as electrolytes. Electrolytes. Okay. Tapos tayo sa process mo, Tutor Kev, I think we need to proceed with our lesson na very exciting, Tutor Kev. And if you got low scores or hindi naman tama lahat, that's perfectly fine kasi we will just study these things today. Don't worry, okay? Sige. Pre-assessment. Uy, Tutor Bandong, ano ba to? Ayan, Tutor Kev, marami tayong mga nakikita mga gamit actually sa bahay, di ba? So yung mga, mga nakikita na yan, marami pa yung Tutor Kev eh. Pakita mo nga sa kanila yung mga... Ayan, common yan. At saka ito, ayan. Ayan, usually present yan sa bahay. So yung mga nakikita natin sa bahay na yan, actually yan ang pag-aaralan natin dahil yan ay mga compounds. Okay? Sabi ng lolo ko, Tutor Bandong, sabi ng lolo ko, mawala na ang lahat ng gamit sa bahay daw, wag lang ang asin. Ayan. Pampalasa. Ang dami nagagawa ng asin, Tutor Kevin. Correct. Kaya talaga namang napakahalaga ng NaCl na yan. So, right. Let's unlock some terms. Tutor Bandong, pag sinabi natin compound, these are substance composed of 2 or more elements
held together by chemical bond. Held together by chemical bond. That is a Ah, compound. Even this, yes. even the sugar we have, that's a compound, ano? Even water Yes, is a Tutor compound. Kevin. Tutor Bandong, Lahat ano yan naman ay tong Lewis kombinasyon. electron dot na to? Okay, Tutor Kevin, ito kasing Lewis electron dot formula dahil dadaanan natin papakita natin sa kanila yung bonding, no? Although we will be discussing properties, pero need natin ipakita kahit na slight lang, no? Kaya ibabanggitin natin ang Lewis electron dot formula, which is a symbol surrounded by dots representing the valence electrons or the outermost electrons which are responsible for the combining capacity of the elements. Okay, so papakita natin yung paano nag-transfer, paano nag-share, paano nagbabanding itong mga elements na ito. Correct. Yan pala si Lewis electron Lewis dot. electron dot formula, yes. Sige. Malalaman natin yan later. Now, next is, pag sinabi naman natin octet rule, octet. Pag sinabing octet, alam nyo na ibig sabihin ng oct. The atoms combined with each other in such a way that each atom is surrounded by 8 electrons. That's why it's octet, no? In its valence shell. Pag sinabing valence shell, ito yung mga bilog-bilog na o yung mga energy levels, ano? Ayan ang kailangan nila to achieve stable configuration, Tutor Kev. They need 8. Ayan. Yes, Tutor Bandong. Ano naman yung dalawang next? Sige, take it away. Okay, so yung susunod naman, Tutor Kev, is chemical bond. Ayan. So, okay, ano what's chemical that? bond? Ito yung forces that hold atom together. Okay, so chemically, so it's a force, puwersa, kumbaga. Okay, so later they will know, okay, at malalaman nila kung paano ba nagbaband, no? Itong mga elements na to together. Alright, next one, Tutor Kevin. We have the ionic and covalent. Pag sinabing ionic, transfer of electrons. Ano naman pag covalent? Pag covalent naman, it's sharing naman of electrons. Ayan. So, makikita natin yung difference later, Tutor Kevin. Napakagandang words, ano? Transfer and sharing. Sige, tingnan natin to, Tutor Bandong, no? Lewis electron dot structures. Bawat element ay meron tayong tinatawag na ano ba itong mga dots na to, Tutor Bandong? Okay, yan Tutor ay? Kev, meron lang akong napansin dito, Tutor Kev, no? Kasi naka-blue itong hydrogen. Actually, it's yellow because hydrogen is a non-metal, Tutor Kev, no? Alright. So, naka-yellow dapat itong hydrogen. So, pero tama naman ang kanyang dot dahil, Tutor Kevin, itong mga dot na nakikita nila, ito yung Lewis electron dot structure na tinutukoy natin kanina. Okay, so kung papansin din nila, ito ay according to group. Okay, so sa periodic table of elements, according to group number, kung ano yung group number or family, so kapag 1, number siya ng 1, isang dot ang nakikita. At uulitin ko, hydrogen ay yellow. It is a non-metal. Okay? Non-metal. So, hydrogen, and then, ayan nga, lahat ng nasa group 1, yan ay isa lang ang kanyang valence electron at isang dot ang nakikita nyo. Sa group 2, Tutor Kevin, they are seeing 2, okay, valence electrons. Okay, dahil yan ay nasa group 2 and then we have group 3. Okay, tatlo yon, starting with boron. Okay, and then we have 4. Okay, so naman yung dots na nakikita nila under group 4 or family 4. And then 5 for group 5 or family 5, 6, 7, and 8. Okay, so kaya nakikita nila ay 8 na doon sa ating group 8 or ayan nga yung ating mga noble gases. Alright? Correct. So, kung mapapansin, Tutor Kev, no, yung mga dots na yan kasi yung ipapakita natin later dito sa ating bonding. Okay? So, yung sharing, yung transfer, para alam nila kung saan galing, no? Okay? Exciting so, yan. Yung hydrogen na yan ay yellow. Okay? So, because it's a non-metal. And, Tutor Kev, ibanggitin ko lang yung metalloids, no? Yung metalloids, kung mapapansin nyo, naka-green naman siya. Kasi may kinalaman mamaya, babanggitin din natin yan. So, we have metals, which is important in the bonding, kasi yun yung involved, no? So, we have metals. Yes. Okay? And then, we have metalloids. Ayan, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, and astatine. So, those are metalloids. And then, we have yung naka-yellow nga, which are non-metals, which includes hydrogen also, Tutor Kevin. Ayan, let's proceed to the next slide, Tutor Kevin. Okay, sige. Sunod naman natin, malinaw na itong Lewis electron dot diagram na to, ha? Next natin is, eto naman, Tutor Bandong. Unahin natin yung unang klase ng bond. This is called the ionic bond. Pag sinabi nating ionic bond, learners, tandaan nyo lang yung keyword. It is the transfer. Transfer of what? Transfer of electrons. Ngayon, ano naman yung mga elements
na pasok dito sa ionic bond. Hello sa ating mga tagapanood. It occurs between a metal and a non-metal. Again, it occurs between a metal and a non-metal. That is ionic bond. Ano? Let us try to look at this periodic table of elements. There are elements here under metal and there are elements here under non-metal. Okay? So, ayan. This is the periodic table of elements. Alin dyan ang metal at alin dyan ang non-metal? Tutor Bandong, alin nga dyan yung metal at alin nga dyan yung non-metal? Okay, Tutor Kevin, yung mga naka-yellow part natin, which include the D-block although yung D-block kasi meron dyang exemption, Tutor Kevin, pwede kasi siyang makipag-combine sa kahit saan, no? So yung nasa D-block. Pero usually, ayan nga, yung mga nasa yellow natin, those are metals, and then yung mga naka-violet, o parang pink na yan, ay mga non-metals, and Tutor Kevin, those green, okay, are the metalloids, which carries both the characteristics of a metal and a non-metal, Tutor Kevin. Okay, thank you very much, Tutor Bandong. Ngayon, pagpatuloy natin, ano tong ionic bond na to? Let's look for at this example. We have NaCl or sodium chloride. Very, very common. Meron tayo nito sa bahay, ang ating table salt. Sodium and sodium chloride. This sodium chloride, NaCl, i-break natin to into its component elements. Meron yang sodium at saka syempre chlorine. Sodium, I want you to look at this. Sodium is a metal while chlorine is a non-metal. Okay? Metal si sodium, chlorine is non-metal. So, let's try to look at this. Ayan, sige. Reveal ko na lahat, Tingin muna tayo dito sa taas. Si sodium and si chlorine. Kapag siya ay sodium and chlorine pa lang, neutral charge siya. Neutral, neutral. Pero, kapag si sodium, nakita nyo yung black na dot dito sa tabi ni sodium, kapag si sodium ay, ayan, itatransfer niya yung isa niyang atom, isang particle, kay chlorine, anong mangyayari? Magkakaroon ng formation of ion. Tingnan natin dito sa baba. May ion formation wherein, kanina, si sodium ay neutrally charged, will become positively charged. Magsishare siya ng isang electron. Kanino? Kay chlorine. Si chlorine kanina neutrally charged. But since it will gain one electron, it will become a negative ion. Sodium will become a positive ion while chlorine will become a negative ion. Okay? So malinaw tayo doon. Nag-share si electron, hindi pala siya nag-share, nag-transfer si electron ng sodium, so it lost one electron, tinanggap naman yun ni chlorine. So chlorine gained one electron, so it becomes negatively charged. Kanina neutral lang si chlorine. Chlorine, I ends with INE. Pero dahil nag-gain siya ng one electron, it becomes negatively charged, we will call it as chloride, IDE. Okay? Malinaw tayo doon. So, ayan. Kanina, si sodium positively charged na ngayon at si chlorine ay negatively charged. Ano naman ngayon mangyayari? Tandaan natin, opposite charges attract. Anong nangyari sa kanila? Nagdikit si sodium at si chloride na negatively charged. So para pala to Tutor Bandong na na sa isang relationship o kaya sa magnet pwede rin sa magnet. Pansin mo Tutor Kev, pag nagbigay siya positive ako yung positive yung taga-tanggap Tutor Kev negative kasi taga-tanggap lang tanggap lang ng tanggap. Okay, so tandaan mo kapag nagbigay ka na nagbigay, you invest, you're a positive person. Pag tanggap ka lang ng tanggap, well, parang so tandaan natin correct. Opposite charges attract. Opposite attract. Kaya nakabuo tayo ng NaCl, sodium chloride. Malinaw tayo doon, mga kaibigang mag-aaral, magulang at saka mga kaguro. Okay. So ito, tingnan naman natin tong Lewis dot na to. Si sodium, ayan may isang sobrang
electron. Tapos si chlorine, tingnan natin yung kanyang yung electron dot. Dalawa sa taas, dalawa sa gilid, dalawa sa baba, isa dun sa isang side. Alam mo, Tutor Bandong, meron silang goal in life. Yes. May goal in life sila. Ang goal in life nila is for them to be complete. Sabi nga dun sa isang movie, you complete me. 'Di ba? Ngayon, dahil si sodium may sobra siyang isa, bakit nga ba may sobrang isa? Kasi ang atomic number ni sodium ay 11, samantalang si chlorine ay 17, no? So anong gagawin ni sodium? Kanina sabi natin sa ionic bonding kasi, this sodium transferred one of its electron to chlorine. So anong ginawa? Ayan. Si sodium nilipat yung kanyang chlorine si sodium nilipat yung kanyang yung isa niyang electron kay chlorine. Ano mangyayari kay chlorine? Si chlorine ay magiging stable kasi complete na siya. Complete na siya. Okay? Ngayon, si sodium na nawala, kung i-imagine natin yung valence shell, so ito siya I hope kita ng lahat Tingnan natin. Harap ko sa camera. Ayan, ang valence electron Ngayon, kung 11 si chlorine, so kung ito ay 2, 10, 18 lahat ng bilog na to sa valence, ang kay sodium ay 11. So, eto lang, yung taas lang ang merong sa kanya shade. Imagine may shade yan Pag shinare niya na to, yung iba wala. Pag shinare niya na to kay pag tinransfer niya to kay sodium, mawawala na yon. Mawawala na tong outer shell. Okay? Ano naman mangyayari kay chlorine? Kunyari, ito si chlorine. Si chlorine, kulang ng kunyari may shade lahat to, maliban sa isa. Maliban dito. Ito naman ay pupunuan nung electron na galing kay sodium. Kaya siya ay makukumpleto na. Alright. Kaya sabi, you complete me. 'Di ba? Nagbigay at tumanggap. Ayan, si sodium ion when it transfer one electron, it's now called cation. Yun namang isa na gain, it is called anion. Cation and anion. Tingnan natin si chlorine dito kompleto na. Kanina absent yung isa. Si sodium, tinransfer electron sa kay chlorine, complete na siya. Malinaw? Anong nangyari sa valence electron ngayon yung outermost valence electron ni sodium? It will disappear. Malinaw tayo doon? At napunuan niya yung kay chlorine. Sana all. Okay. Ayan, alright. Ayan, malinaw naman yung illustration, Tutor Bandong? Yeah, so kaya meron tayo ngayong asin. 'Di ba? Asin lang, may mga proseso pa palang ganyan. That's chemistry. Alright. Sige. Another So, example. ganun din ang nangyari dito, no? Nag-share din, nag-transfer din. Nag-transfer. Si magnesium kay oxygen. Remember si MG, Tutor Kev, ay nasa group 2. Alright? Kaya dalawang dot yung nakikita natin, no? Kaya dalawang valence electron. Si oxygen has 6. Okay, so nag-transfer ng dalawa. Ayan, para mapuno ang si oxygen. Ayan. Kaya, galing naman. Sana all. Sana all. Nagpupuno. Sige. May nagpupuno. Pero may nagpupuno. May nagpaparaya. Sige, Tutor Bandong, take it away! Alright, so let's proceed now with the covalent bond. So sharing of electrons naman ito occurs between two nonmetals. Okay, so involved naman dito nonmetals, Tutor Kev. Okay, so ayan. So ito example natin, hydrogen. Okay, hydrogen atom. So para makabuo daw ng hydrogen gas, Tutor Kevin, okay, kailangan ng, kasi hindi lahat, no, sabi ko nga sa inyo, general, general, lahat yung ating property. So ibig sabihin, may exemption sa rule. So sa hydrogen, dalawa lang ang kailangan niya, Tutor Kevin, para ma-achieve ang stable configuration. So yung kanina, transfer ang nangyayari, Tutor Kevin, sa covalent bond, tandaan natin ang word na share. Sharing is caring. Share, okay? So share. So mag-share ngayon sila. Okay? So nag-share na yung dalawang hydrogen
atom na yan, nag-share sila para mabuo nila, no, yung ma-achieve nila yung stable configuration at maging H2 sila or hydrogen gas. Okay? At ang tawag dito sa banda ito, Tutor Kevin, ay non-polar. Bakit non-polar? It's because nag-share sila ng parehong number ng electron, which one? Pareho silang nagbigay ng tig-isa. Alright? So, share sila equally. Okay? Kapag equally, it's a non-polar covalent bond. Example nga natin ay ang hydrogen gas. Alright, Tutor Kev? So, ito, another example, Tutor Kev, no? Tandaan natin sa covalent bond, Tutor Kevin, no element will gain or lose electron. Tandaan yan. Okay, walang mag-gain, walang maglo-lose. Dahil sa covalent, nag-share. Okay? So, si hydrogen, yung isa niya, isi-share niya kay chlorine. Okay? So, isi-share niya kay chlorine. Ang tawag naman, kung mapapansin natin, Tutor Kev, kasi isa lang ang ibinahagi ni hydrogen kay chlorine. Ang share niya kay chlorine, unequal, di ba? Kasi may 7 di ba? Tapos, compared to 1 only, okay, dito kay hydrogen, so ito ay tinatawag na polar covalent bond because the electrons are shared unequally. Okay, so yun naman tinatawag natin polar covalent bond, Tutor Kevin. And aside from that, you will notice, meron tayong single dash, no, Tutor Kev? Okay, single bond ang tawag dyan. Okay, dahil pwede tayong mag-double. Pakita natin sa kanila yung iba pang examples ng ating covalent bond. So this one, so yung kanina natin pinakita between hydrogen atoms, okay, it's a single bond. Nakabuo tayo ng single bond, so represented by a single dash. Yung double dash natin, wherein si oxygen, ito yung example natin, no? Oxygen gas, okay, nag-share ng 6, di ba? Remember, nasa group 6 ito, 6 valence electrons, okay, parehong may 6, so nag-share sila, okay, nag-share para ma-achieve ang stable configuration. So, ang tawag dyan, dahil dalawa, no, yung kanilang, yung senior nila, double bond naman yan. Okay, double bond. Single bond, double bond, syempre pa, hindi naman din na mawawala ang triple bond. Okay, na meron example natin dyan, si nitrogen, na nasa group 5, kaya meron tayong nakikita dyan 5 valence electrons, no? Senior yan, okay? Senior yan equally naman. Equally din. So, ayan, triple. Ayan, tingnan nyo, no? Triple bond naman ito, Tutor Kevin. Triple bonds naman ang nangyari sa nitrogen gas. Alright? So, ayan yung ating examples ng covalent, no? Single, double, triple bond. Ayan. Sharing tayo ng electrons. Alam mo, Tutor Bandong, tong topic na to, it is really, really relatable sa lahat, ano? Even sa blessings na nare-receive natin, ano? Yes. Dapat pala pag ganun, maraming blessings, no? Covalent bond, ano? Share natin. Oo, kaya nga katulad din na sinabi natin, no, walang maglulus, walang magigain. Share tayo. Share tayo. Lahat tayo sabay-sabay aangat. Aangat. Alright. Ayan, ito naman, ready na tayo. In-outline actually dito sa slide na to ni Tutor Bandong yung mga properties. We have the ionic and ano ba nangyayari sa covalent. Una. Actually, I have, di ba, meron akong pinakita dyan pa ng mga ibang mga properties, no? Pero ito na lang na, i-highlight na lang natin dahil 2:48 na pala, Tutor Kev, napapasarap tayo ng discussion. Sarap kasi ng usapan. I-summarize natin ang mga properties na ito. So, yung kay ionic, sa hardness tayo, Tutor Kev. Kay ionic, hard and brittle. Okay? Kay covalent, soft and flexible. Siguro, it has something to do, Tutor Kevin, no? Sa ionic, kaya hard and brittle ito. Yung lattice structure, kung mapapansin lattice mo, structure. Yes. Dikit-dikit sa ionic. So, talagang hard yon at madali yung, pag nag-apply ng force yun, madali talaga siyang masira. No? Kaya hard and brittle siya. Compared to covalent, na medyo hiwa-hiwalay. Okay? So, kapag ganoon, medyo soft and flexible siya. Okay? Correct. Pagdating naman sa melting and boiling point, tandaan natin, yung metal, ano, kailan ba natin siya matutunaw? It needs high temperature, ano? Yes. No? And sa covalent naman, low. Okay? Alright. Okay. Sa solubility naman tayo, Tutor Kevin. Solubility, ionic, dissolves in water, while covalent bond is insoluble. Oo, highly soluble in water kasi ang ionic, Tutor Kevin, because of the presence nga, no, 'di ba, ng mga ng mga ions na 'yan. So kaya
highly soluble sila. Pero dito sa covalent tutor Kevin, let's say for example nga, talagang hindi insoluble in water, no? Yung water, pag yung, di ba, covalent si water, no? Insoluble siya sa oil. Tutor Kevin, talagang hindi siya, pag pinagsama, insoluble sila, no? Sa isa't isa. Alright. Kaya may mga gamot din na ganyan. Tsaka yung fats. Electrical conductivity. Okay, so good conductor of electricity, si ionic. Si covalent naman is poor conductor of electricity. Polarity, si ionic, high. Si covalent, low. Ayan. Those are the properties of ionic and covalent. Go ahead, Tutor Bandong. So yung sa, Tutor Kevin, yung sa, natin, no, dito sa electrical conductivity nga, syempre obviously, no, si, yung ating, kasama dito yung thermal diba? Pag pinag-usapan natin ito, electrical, tsaka yung thermal, no, si ionic talaga is, because, kumbaga yung presence, diba, nitong, ng ionic compounds, talagang mataas yung kanyang good talaga yung kanyang conductivity. Medyo insulator naman itong si covalent. Okay? Good insulator siya. Okay. Kaya dun pala sa mga wiring, ano? Yes, Mr. Gab. Hindi pwedeng ionic lang. Hindi pwedeng high yung electrical conductivity. Mahirap gamitin yun. Hindi natin mahahawakan. Okay. And also, pwede din natin idagdag dyan yung sa thermal nga. Yung pinag-usapan natin yung sa heat shooter Kev, no? Mas flammable si covalent compared to ionic compound shooter Kevin. Mas flammable siya. Why is that so? Dahil karamihan kasi ng mga covalent may presence ng carbon which is combustible, di ba? Combustible, yeah. Ng, carbon and hydrogen which react, di ba? Kaya medyo siya, ayan nga, flammable. Kaya, which proves then si ionic ay napakatagal talaga bago matunaw, ano? Yung mga compounds na under ionic, nag-form under ionic bond, no? Sige, tapos si polarity, tulad nga na in-explain natin kanina, it will become high polarity kasi nga katulad kanina sa sodium chloride na sinabi natin. Opposite attracts. Usually, pagka polarity talaga, Tutor Kevin, no, nandiyan papasok kasi yung electronegativity difference, Tutor Kevin. Okay? So, yung dyan papasok kapag yung parehong, yung compound na involved, o yung elements involved in the compound, okay, kapag kinuha natin yung electronegativity difference sila, doon natin malalaman, no, kung ito ba ay ionic o covalent, depende, no? Kapag greater than 1.9, Tutor Kevin, ang kanilang, yung compound, greater than 1.9 yung kanilang electronegativity difference, okay? So, ito ay considered as ionic. Okay? Pero kapag ito ay, usually kapag 0.5 and, or 0.5 and lower than 1.9, lower than 0.5 lower than 1.9, it is considered to be as polar covalent. Covalent sa Tutor Kevin. And then pag lower naman than 0.5, okay, ang kanilang electronegativity difference, that is considered as non-polar covalent. Tutor Kevin. We talk about polarity. Okay? Ayan. So, dyan papasok talaga yung ating electronegativity difference, Tutor Kevin. Okay, ng ating mga elements na involved. I know the learners are already familiar with electronegativity dahil ito ay diniscuss during the grade 8 science nila. Grade 8. The periodic trends, di ba? Table of elements, yes. Alam nila yung mga electronegativity na yan. Or if nalimutan nyo na, you can refresh, You can refresh, you can go back to your notes, Sige. Now, it's time for us to take the quiz. We will just read the question, then you will answer it. You will just type it in our message box. Okay, number 1. Picture perfect pala tayo. Tutor Kev, batiin ko lang yung ating mga viewers habang inaano mo yung ating quiz ngayon, no? Kanina pa sila dito, yung Santa Lucia High School, nakatambay sila sa atin. Thank you so much for watching. Ayan, ang Villa Fugu Integrated School, Isabela. Thank you so much for watching at staying. Siyempre pang tala, ang aking bisita natin nung nakaraan talaga namang si Ma'am Letty. Tutor Kev, talagang very supportive of our Italize session. Talagang ginagamit niya itong ating Italize session. Ayan. Alright. So number 1.
Picture perfect tayo, ha? Is it ionic or covalent? I or C? Look at the structure of number 1. Medyo obvious naman. Ayan. Number 1. Okay, What's the answer here? Lattice structure. So obviously, alam na alam ng ating yung mga, ano na yan, ng ating mga learners. Learners. Ayan. So tingnan natin ang sagot. Number 1 is? Dikit yan eh. So obviously, it's what? It's ionic. Ionic. Structure yan. Right. Dikit-dikit, ano? So, ibig sabihin, ang tibay nito. Matibay, hard yan, Tutor Kev. Alright, number 2, ayan. Number 2. Ito natin, Tutor Kevin, we have number 2. Okay, so yan ay, yan, kitang-kita na kung ano yan. So ano daw yan? Tingnan natin ang answer nila. Oo, sabi ni Graham Moore, letter C daw yan. It's a covalent. Tingnan nga natin. Is it covalent or ionic? The answer is? Okay. The answer is? Covalent. Covalent. Ayan. Alright. Next, number 3. Ayan. This is a dry cell. What's this? Ionic or covalent? Is it ionic or covalent? Ayan, tingnan natin. Medyo delay yung pasok ng mga ano nila, di ba? Tutor Kev ng 10 seconds. Kaya yung nakikita nating sagot dito ay kanina pang sagot nila. Pero nagsasagot na. Okay, it's letter C daw. Tutor Kevin. Sige, tingnan natin. The answer is letter I. Alright. So, ayun, kanina pa yun. Ano? Alright, next. Next tayo, Tutor Kevin. Number 4. Ayan, yung number 4. Alright, so ano itong number 4? Okay, so monosodium glutamate, Tutor Kevin, what is this? It's an example of, according to Graham Moore, it's letter I. According, ay, mukhang kanina pa itong sagot. Okay, so yung iba, letter, ayan, tingnan natin. Letter C daw, sabi ni Veng. Sige, tingnan natin. The answer is letter C. C, covalent. Alright. Covalent. Next. Sige. Next natin, from the name monosodium, ha? From the, okay, what's this? Alright. Ayan, yung kaninang example, ano? Marami nang makakasagot niyan, Tutor Kevin. Sige. Alright. So, ayan na, nagsasagot. Medyo delay kasi ng 10 seconds yung kaninang mga sagot. Si Ma'am Letty dito. Si Ma'am Letty sumasagot, yes. Oh, hi Ma'am Letty. Si Graham Moore, napakasipag, ano? Si Graham Moore, laging talagang sumasagot yan. Sabi ni Ma'am Melinda, it's letter I daw, Tutor Kev, it's ionic. Tingnan natin. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is, boom! Yun. Letter I, ionic. O, diba? Alright. O, diba, Tutor Kevin? Saktong-sakto yung ating discussion for today. Siyempre, Tutor Vandong, kanina medyo na-nourish natin yung physical aspect or theoretical aspect nitong ating aralin, pero siyempre kinakailangan din nating i-apply ito sa ating buhay. Diba? Ano na bang matututunan natin dito, Tutor Vandong? What's this heart all about? Siyempre, Tutor Kev, kanino ko pa binabanggit, sharing talaga, napakahalaga. Kumbaga, nag-transfer, okay din transfer, Tutor Kev, when we talk about transfer, kasi yung tinatransfer natin pwedeng knowledge, di ba? Knowledge, so, yes. I-transfer mo yung knowledge, yung mga kaalaman mo dun sa mga kaklase mo better. Okay? Or i-share mo naman, okay? I-share mo kung ano yung meron ka na, i-share mo naman yon sa iba. Kasi sharing, Tutor Kevin, is caring. Ayan. So, pakita mo nga, Tutor Kevin, yung word na sharing is caring dyan. Yan. Dahil sharing talaga naman. Sobrang, lalo nga yung pandemya, Tutor Kev, kailangan talaga natin itong sharing is caring na to, di ba? Isa puso natin ito. Dahil napakahalaga nito ngayon sa panahon natin, no? Na makibahagi. Wag lang, Tutor Bandong, wag lang daw yung answer sa module. Ayun nga. Ayun. Wag lang yung mga sagot talaga, Tutor Kevin. Tsaka yung Tutor Kevin, may mga bagay din talaga na hindi naman dapat din sinishare. Hindi pala lahat. Oo, ayan. Pero Tutor Kevin, dahil nga gusto rin natin na yung lesson natin ay mai-apply nila, so alam na nila ngayon, pag tumingin sila sa paligid nila, sa bahay nila, nakakita sila ng ethanol, alam nila na ito ay covalent, nakakita sila ng table salt, alam nila ito ay ionic, ko sabi ni Tutor Kevin, no? Pag nakakita sila ng sodium bicarbonate or yung baking soda, yung ginagamit sa pagluluto, alam nila na ito ay ionic. Kaya makakita sila ng sodium hydroxide or yung lye na ginagamit sa paglinis, no? It's ionic.
makakita sila ng tubig. Ay, covalent to. Alam na alam nila. Ayan. Saka yung mga liquid sa bahay, yung mga pandinis. Vinegar, Tutor Kev, acetic acid or Acetic vinegar. acid. Alam mo, covalent yan. Okay, kahit yung ammonia, Tutor Kevin, na ginagamit na sa paggawa ng soap, no, yung mga detergents, kahit yung mga bahagi siya ng yan ay covalent. So lahat yan, Tutor Kevin, na present sa kanilang tahanan, alam nila na, ay, diniscuss ito nila, Tutor Kevin at Tutor Bandong. Itong mga nasa paligid ko ay covalent at ionic compounds. Tamang-tama, Tutor Bandong. Ang sabi ni Ma'am Melinda Espino Manyo, in order to gain ionic, you must share covalent. Ang sarap itong ilagay sa t-shirt. Ano? Thank you, Ma'am Melinda. Gusto ko yan. Ayan. Tapos, alam mo, Tutor Bandong, in every relationship, no, whether it is ionic or covalent, in a sense, we should remain steadfast. We should remain solid. Ano? Talagang ang ingredient sa isang relationship, whether magkapatid o mag-boyfriend, girlfriend o mag-asawa, syempre dapat we give and take. Tama yan, Tutor Kevin. Kung sino yung may kakulangan, Tutor Kevin, at meron ka naman may ibibigay, ayan. Halimbawa yung kapitbahay mo, Tutor Bandong, walang ulam. Ayan. Nako naman, Tutor Kevin, napakasarap kayong magbigay, tapos nasarapan pa sa luto mo, di ba? Ayan. At saka kanina yung may-ari kanina nagbigay ako dun sa may-ari ng bahay namin ng ulam. Pagbalik nung plato, meron ding laman. Yun, ganun talaga tayong mga Pilipino. Grabe, nakakatuwa naman. Ibang klase tayong mag-share, di ba? Pag tayo ay nakatanggap, hindi pumapayag eh. Ayaw, gusto meron din tayong matanggap. Binabalik sa atin ng mas bongga pa minsan. Si Mima kaya, kamusta yung kanyang bonding? Si Mima, actually nandito katabi ko, pero ayaw pa niya talaga magpakita, tsaka na raw, Tutor Kevin. Sabi ni Aziz, Rahab, love is sharing and caring. Okay, so napakadami nating napulot ngayon, Tutor Bandong, sa ating lesson about ionic and covalent bonding. At syempre, salamat ng marami sa ating director, si Sir Earl, mga magulang, mga learners, at mga teachers. Thank you for participating. Until next week sa ating Science 9. Remember, every Monday is Science Day from 2:20 to 3 p.m. Tandaan natin yan. I-share lang nila i-share yung ating video dahil pwede pa naman ito mapanood, ano? Yes. Ayan, kaya share pwede lang nyo din i-download. Pwede rin i-download. Ayan, Tutor Kevin. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok. At syempre, kasunod na natin ang Science 10 with our Tutor Rainier and Tutor Ichad sa Grade 10 Science. At syempre, para mas ma-improve pa yung aming tutorial sa inyo, scan nyo lang po itong QR code para po sa comments and suggestions ninyo. Para syempre mas mapagbuti pa namin. Maraming ang service. Maraming salamat po sa inyo sa pangalan ng aming tutor. Yes, si Tutor Bandong, Principal Madge. Ayan, maraming salamat. For comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Maraming salamat and see you next week. Bye-bye, Tutor Bandong! Bye-bye, Tutor Kev!